So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang the end is near para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Para siyang nakikipagpatentero dito nga po sa ating batas at hinahanap po siya ng ating kapulisan na parang tinuturing siyang parang isang daga. Kasi even the smallest details, closets, sapin, papag, kama, mga furniture, ay tinitingnan po ng Philippine National Police. Kasi posible po yung magiging way, magiging door para po mapasok yung tunnel na kung saan meron pong namataang 8 heartbeat itong ating Philippine National Police. Kasi ganito yon mga minamahal, usapang underground tayo. Meron pong na-discovering underground sa loob nga po ng Kingdom of Jesus Christ. Kung saan nga po mga minamahal, gumamit sila ng device yung underground penetrator. Diba? Ginamit nila yon. Tapos heartbeat detector at tumugma po mga minamahal na meron pong 8 tao na nagtatago sa ilalim ng KOJC, which is meron nga pong tunnel kasi imposible namang nandun sa ilalim yung 8 yun kung wala pong safetyest na mapaglalagyan yun. At nireveal din po ni Arlene Stone noon pa man mga minamahal na meron talagang underground tunnel doon. At saka, nag-match din yung information na binigay ng mulat na KOJC member dito nga po sa Philippine National Police na meron nga talagang underground bunker tunnel doon nga po sa compound ni Kibuloy. At ito yung pinaka-interesting mga minamahal. Sino-sino yung 8 tao na tinutukoy na nandoon na mataan sa bunker, sa tunnel na yon. Which is, nung pinanood ko nga po mga minamahal yung vlog ni Arlene Stone, ako po ay nahiwagaan. Kasi di ba 8 lang naman yung hinahanap na, 6 lang naman sila yung hinahanap ng batas Yung 5 na arestado, tapos plus si Kibuloy. So, sino yung 2 pa? Which is, nung nireveal nga ni Arlene Stone, ako po ay nalula. Dahil, bakit kailangang isama pa ni Kibuloy ang isang napakagandang babae, napakamistisa, napakaganda ng tinig? Ano yung meron kay Stephanie? I-search nyo mga minamahal, Stephanie Ibarra. Hindi ko alam kung ginagawang parausan pa din ni Kibuloy sa ilalim ng tunnel, yung babaeng yan. Pero sana walang gawing masama dito kay Stephanie Ibarra. So, sino-sino yung mga 8, mga minamahal? Ito, meron tayong latest update dyan. Sabi ko naman sa inyo mga minamahal, lagi ko po kayong i-update. So, ito yung yung balita. Ngayon, sino ba itong possibilities ng mga 8 heartbeats at 8 na mga tao na nagtatago sa ilalim ng JMC, guys? Ito ay... By the way, yung building po kung saan mayroong namataang heartbeat, yung pangalan po nun ay yung JMC. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga minamahal, sa 30 hectares po na compound ni Kibuloy, isa pa lang po JMC building pa lamang po. Isa pa lang po yun. Hindi pa po kasama yung 39 na building. So, hindi po talaga kakayanin yung 2,000 lang. So, kailangan mas higit pa, mas marami pa doon. At sabay-sabay na i-raid ang bawat, bawat buildings ni Kibuloy. Kasi baka malay nyo, connect-connect yan Diba mga minamahal? Yung JMC building is connected dito sa building na to. Diba? Yung mga tunnel-tunnel. So, ewan ko, inspired sa gera itong si Kibuloy. Ba't kailangan niyang mag-create ng tunnel for what? Diba? So, alam niya na talaga na in the future, huliin siya. Kaya nga siya nakapag-create ng tunnel At, nung ibinigay naman po ni Arlene Stone yung info na mga posibleng daanan papasok ng tunnel papunta dito sa kay Kibuloy ay nagsara na po. So posibleng gumawa sila ng panibagong pintuan. Kasi alam ni Arlene Stone na may tunnel. 'Di ba? So ang ginawa nila, advance sila mag-isip na siguro nung sinasagawa pa lang ata yung hearing, binago na nila yung pintuan. Para nang sa gayon, if ever dumating man yung puntong ito na hindi na nila mapigilan ang PNP, safe pa din si Kibuloy. Kaya nga yung problema ngayon mga minamahal ng Philippine National Police is kung paano makakapasok sa tunnel.
Tunnel, mga minamahal, yung pinaproblema nila kung paano sila makakapasok kasi alam nila kung nasaan na si Kibuloy. Nasa tunnel nga. Ang problema na lang is yung entrance. So, anytime soon, oras na lang mga minamahal ang ating binibilang at baka madampot na nga itong puganteng si Kibuloy. So, continue tayo mga minamahal. Una, si Kibuloy, Ingrid Canada, si Crescente si Inting Canada, si Jacqueline Roy, Sylvia Simanes, si tawag nito, si Helen Panilag, na wanted din dito sa US kasama ni Kibuloy, si Tessie Dandan, at dinamay pa nila itong si Stephanie Ibarra. Na itong si Stephanie ay hindi naman wanted. Dinamay nila sa pagtago. Kung ano man yung binabalak nila, ano man yung mga binabalak ni Kibuloy, sana wag idamay si Stephanie. Bakit nila tinago si Stephanie? Bakit dinamay si Stephanie? Kasi alam nila na kung si Stephanie ay makuha at kung ito ay magsasalita, talagang yabok ang kingdom ni Kibuloy. Nako. It's better to keep her. So kaya 8 po ang nakita o na-locate na mga heartbeats, na mga body heat of the people because dinamay nila si Stephanie sa pagtago-tago nila. Bakit? Kasi sabi ni Kibuloy, without Stephanie, there is no kingdom. Kasi itong Talagang nauulol si Kibuloy kay Stephanie. Kasi kahit i-search nyo mga minamahal, napaka-marikit po, napaka-binibini, napaka-mistisa, napakaganda po ng Stephanie Ibarra na kumakanta sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Kibuloy, very siya dito kay Stephanie, parang natuliro, nabuang talaga dito sa kay Stephanie. Ito si Kibuloy. Kaya sinama niya sa pagtago kahit wala namang kasalanan itong bata na ito. Inisente ito. Sa kanya to lumaki pero kinain din niya. Nako, No. baboy talaga, Hindi niya no? pinaaral kaya tuloy. Takot siya na baka makuha ito ng si Stephanie at kapag ito ay mag-umpisa ng magsalita kasi hindi nga niya pinaaral ito. So kung ano yung sasabihin, kung ano yung itatanong mo kay Stephanie, talagang lalabas yung katotohanan. Kaya tuloy pinago nila. And these are the 8 possible people na nalocate ng PNP sa ilalim ng JMC. Again, si Kibuloy, si Ingrid Canada, si Inting Canada, si Tessie Dandan, si Helen Panilag, si Sylvia Simanes, si Jacqueline Roy, at si Stephanie Ibarra. Kasi sa lahat ng mga pastorals na hindi kasama sa kasong ito, na hindi wanted, si Stephanie lang ang hindi nakikita. So therefore, isa si Stephanie na tinago kasama si Kibuloy. So yan po ang ating yan po ang ating meet ngayong umaga na ito. So, malaki talaga yung ginagampanan na role ngayon ni Arlene Stone. Talagang hanga din ako sa iyo, Ma'am Arlene, dahil simulat sa pool, hindi mo pinabayaan ang Philippine National Police sa kakabigay ng information sa pinaroroonan nga ni Pastor Apo ng pugante na si Kibuloy. So ngayon, ito yung yung tinutukoy kong balita sa inyo mga minamahal. Natukoy na po ang kinaroroonan nga ni Kibuloy, ngunit ang pinoproblema na lang po nila is yung tunnel. Grabe, alam nyo mga minamahal, pwede pong mabuhay si Kibuloy ng 1 taon sa loob ng tunnel. Oo, susuplayan lang siya ng pagkain. Pwede siyang mabuhay doon, mga minamahal. Suplayan lang siya ng ng pagkain kasi inspired by war. Yung ni Kibuloy, yung ginagawa niya kasi alam niya na kasi nahuhulihin siya eh. 'Di ba? Hindi ka magki-create ng tunnel kung alam mong hindi ka naman huhulihin. Kasi yung sabi niya noon sa video niya, yung nagsasalita lang siya na walang muka. Ang sabi niya, araw-araw meron pong lumilipad dito na helicopter, na chopper, eroplano. Ako po ay natatakot na rin kahit sa aking buhay. Kasi feeling niya FBI yun. 'Di ba? So ngayon, ang ginagawa niya, parang nagtago. Tago talaga mga minamahal. As in, tagong-tago. 'Di ba? Kahit man halugugin, ang KOJC, mayroon po siyang safe area, safe place, which is yung tunnel kasi hindi daw po siya makikita doon.
Talaga nga naman dapat yung tunnel, ano na yan binubuldozer na lang dyan. Huwag nyo na hanapin yung entrance. Magbuldozer na lang kayo dyan at nang sa gayon, ay hindi na kayo mahirapan. Ano nyo na lang, baklasin nyo na yung backhole. Tama ba, mga minamahal? 'Di ba? Halugugin, halukayin nyo na lang yung area kung saan merong namataang heartbeat. Huwag nyo na hanapin yung entrance. Halugugin nyo na lang. 'Di ba? Para nang mas tawag dito, mas madali yung proseso. Huwag nyo nang pahirapan ng bawat sarili ninyo. Continue. Malapit na umanong maaresto ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Pier 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nadiskubre umano nila gamit ang underground penetrating radar ang isang underground bunker sa loob ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nagmatch din umano ito sa impormasyon ng kanilang informant mula sa loob ng compound, pero hindi pa nila matukoy kung nasaan ang entrance nito. Dito anya posible nagtatago si Apollo Kibuloy. Because we're very confident with the results of the ground penetrating radar at ang hinahanap naman namin isang pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. Iginiit naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ipinatupad lamang nila ang kautusan mula sa korte. May impormasyon din naman ang PNP na nagsasabing nasa loob lang ng KOJC compound nagtatago si Kibuloy. Sa katunayan anya ay nakahanda mga KOJC members sa kanilang paglusob at naglagay pa ng mga barricades sa labas. Okay, alam na natin yan na kung saan nagkaroon nga kagabi ng People Power the Third daw, mga minamahal. People Power the Third, 8 million daw yung dadalo. Yung nakita ko nga parang 8 minions lang. Minions hindi million. 'Di ba? Bungi-bungi pa nga yung mga tao doon, yung mga minamahal, nahulugan pa siya ng karayom. 'Di ba? So, yun po yung update natin ngayon, and lahat tayo ay nakaantabay din, mga minamahal. Sabi ko nga sa'yo, hours by hours, minute by minute, mag-update ako kung ano man yung aking nalalaman. Para nang sa gayon, yung information natin ay mas spread, 'di ba, sa ating mga kababayang Filipino. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.